System of numbers. Una, what is numbers? Ano ba ang number? Yan, ano ba ang numbers? Ang numbers ay ang representation or it describes a magnitude or position. It describes magnitude and position. May dalawang uri ng numbers. Yung una ay ang cardinal. Cardinal number. Ayan. Ano ba yung cardinal numbers? Ito yung mga pagbibilang o yung counting numbers na tinatawag. Example is 1, 2, 3, and so on. Yan. Tapos, yung isang uri naman ng number ay yung tinatawag na ordinal. Ordinal numbers. Ito naman, nagde-describe naman siya ng position. Example, first, second, third, and so on. Siyempre, sa mga numbers, meron niya mga symbols. Ang tawag doon sa symbols na yon ay ang numerals. Numerals. Ang numerals, ito ang representation or symbols na magde-describe sa number. Kumbaga, ito yung pinaka-representation para ma-describe yung number. Diba? So, may dalawang uri ng, actually maraming uri ng numerals. Pero, meron lang tayong dalawa na main na representation sa numerals. Yung una ay ang Hindu-Arabic. Hindu-Arabic numerals. Ito yung madalas na natin nakikita. Yun yung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on. No? Yan yung, di ba, ito yung madalas natin nakikita, di ba? Ito mga yan. Yung mga yan. Yan yung madalas natin nagagamit araw-araw. And internationally, yan talaga yung madalas natin nagagamit na numerals. No? Itong mga Hindu-Arabic, actually may history yan. Yan ay naimbento or nagawa by means of angles. Sample, no? Itong 1. Meron kasi siyang 1 angle. Kaya ganyan yung naging itsura niyan. Yung 2 naman, meron siyang 2 angles. Kaya siya 2. Yung 3 naman, meron siyang 3 angles. Kaya siya naging 3. Ngayon, dati parang ganyan yung itsura ng numbers eh. Mga parang sulok-sulok siya, di ba? Pero, kinatagalan, nagkaroon ng innovation, kaya naging ganito ang itsura, naging ganito na. Naging ganyan ang itsura, kinatagalan. Pero, ganyan siya paano siya na-invento sa pamamagitan ng angles. Ito, tambawa to. Kaya yan, ganyan itsura niyan kasi 0 angles. Wala siyang sulok, kaya 0 yung representation niya. Ganon, ganyan siya. Tapos, yung isang uri naman ng numerals na madalas din natin gamitin ay ang Roman numerals. Roman numerals. 'Di ba? Ito ay nakasulat sa Latin alphabet. Latin alphabet. Ano-ano ba yung mga Latin alphabet natin na representation natin into Roman numerals? Ito 'yon. Una, yung I na nagre-represent sa 1. Yung V na nagre-represent ng 5. Yung X na nagre-represent ng number 10. Yung L na nagre-represent ng 50. Yung letter C na nagre-represent ng 100. At letter D na nagre-represent ng 500. And
letter M na nagre-represent ng 1,000. Ganyan siya. So, itong mga to, ito talaga yung yung pinaka ginagamit sa Roman numerals, 'di ba? Pero ang isa sa pinakamalaking problema kasi sa Roman numerals, kapag sobrang laki na. Kumbaga libo-libo na talaga siya or hundreds na. Doon nagkakaproblema ang Roman numerals. Kaya naman meron silang another technique para kahit lumagpas ng libo ay masusolusyonan pa rin nila na mako-convert pa rin nila into Roman numerals. Ito 'yon. Unang technique nila ay yung tinatawag nila na bracket. Bracket. Ayan. Ito naman, nagre-represent ito sa times 100. Times 100. Example, no? 'Di ba? Yung V. 'Di ba yung V na yan, 5 yan, 'di ba? Pag nilagyan natin ng bracket, ang equals na yan ngayon ay ganito. Magiging 5, ito 'yon, 'di ba? Ito 'yan, 'di ba? Times 100. Kasi yung bracket na to, nagre-represent siya sa times 100. So, magiging, ano na siya ngayon? 500. Magiging 500 na siya. So, another technique naman is by using vinculum. Halimbawa, balik tayo dun sa 5. 'Di ba? 5 yan. Pag nilagyan natin ng guhit sa taas, ang equals niyan ngayon ay 5 times 1,000. So, yung vinculum, representation niyan is times 1,000. So, magiging, ano na siya ngayon? 5,000. Ganyan siya. So, another technique pa nila ay yung tinatawag nating door frame. Door frame. Parang ganito siya. Halimbawa, ito, 5 ulit, di ba? Pag nilagyan natin ng parang bahay dyan, equals naman yan sa, yan ay equals naman sa times 1 million. So, magiging 5 times 1 million. So, ang equals ay magiging 5 million na. So, yan yung mga technique na ginagawa para masolusyonan yung sobrang haba na Roman numerals. So, try naman natin na mag-convert. Example, ito, yung L, X, X, I, V. Ganyan. I-convert natin ngayon sa Arabic. Convert natin sa Arabic. So, kung alam natin na ito, ba? Ito represent niya 50, 'di ba? Ito naman represent niya ay 10. Ito naman represent niya ay 10. Kaso dito tayo nagkakaproblema. Papaano pag ganito na? 'Di ba? Ngayon, ang rules dito, kapag ka nilagay yung isang alphabet doon sa unahan, yung mas maliit na alphabet, ibig sabihin nun ay minus yan. Like sa example, no? 'Di ba ito, yung V. Pag yung I, nilagay natin dito sa unahan ni V, magiging, yan? 5 plus 1. So, magiging 6. Pero, kapag ito ay nilagay natin sa harapan, sa may left banda, ang equals niyan ay minus na, hindi na plus. So, magiging 5 minus 1. So, equals siya sa 4. Bakit ganyan? Pwede naman nilang damihan na lang yung I. Kasi may another rules ang
Roman numerals to Arabic or conversion nun. Ang rules dyan, bawal lumagpas sa 3 beses na ulitin. Example, no? 'Di ba? Yung ganyan equals to 1, 'di ba? Ito naman equals to 2. Tama? Etong tatlong ganyan equals sa 3. Bawal kasi yung 4 na I. Ayun oh, bawal 'yan. Bawal 'yan. So, dahil nga bawal ang 4 na beses o more than 3. Para masolusyonan 'yon, magma-minus na lang sila doon sa susunod na number na mas malaki. Which is, yun nga yung eto, 5. So, ganun yung magiging rules niya. No, halimbawa, yung x, 'di ba? Halimbawa, yung 9. Yung 9, 'di ba? Lumalabas isang V, tapos magiging 4 na din yung ano, 'di ba? Yung I. So, hindi pwede. Hindi pwede 'yan. So, ang mangyayari, magma-minus na lang doon sa susunod na mas malaki sa 5, which is yung ano? Yung x. 'Di ba? Yung x, pag nilagyan natin ng ano dito, ng nasa unahan dito, lagyan natin ng I. So, magiging ano 'yan? 10. Magiging 10 minus 1. So, magiging 9. So, ganyan yung rules sa Roman numerals. Bawal lumagpas ng ng 4 hanggang 3 lang. Hanggang 3 lang. So, ganyan siya. So, itong kabuuan na to, equal siya sa 4. So, mangyayari, ang gagawin lang natin, i-add lang natin yung mga yan. 'Di ba? Add lang natin. Equal siya sa ilan? 74. So, yun yung pinakasagot niya. Diba? So, ano pa tayo? Dagdag pa tayo ng isang example. Isa pang example. What if? Ito naman, 83, ganyan. Convert naman natin sa sa Roman numerals. Yan, convert natin sa Roman. So, itong 80, pwede natin yang i-dissect into mas maraming letter. Example, no? L na equal sa 50. X, di ba? Diba? 10, di ba? 10 yung X, di ba? Pag times 3 natin yan, equals yan sa 30. So, ilan na lang? 50 plus 30, 80 na. So, kulang na lang tayo ng 3. And, yung tatlong ganito, pwede, di ba? Kasi, hanggang 3 naman. So, pwede, yung tatlong I. Equals naman siya sa 3. So, pag pinag-add natin itong mga to, 50 plus 30 plus 3, equals na siya ngayon. Equals na siya. Dito sa 83. So, ang final answer natin ay yung ito, pagdudugtungin natin tong tatlo na to. So, magiging, ano na siya? LX, XX. Kasi, di ba, gagawin nating tatlo yung X. Kaya tatlo ng ganyan. So, wala naman tayong nilabag kasi hanggang tatlo naman, di ba? Tapos, 1, 2, 3. Ganyan. So, yan yung pinaka-final answer natin sa conversion. Ngayon, may susunod tayong video para sa practice problem naman. Conversion nyo nitong Roman numerals to Arabic and Arabic to Arabic to Roman numerals and Roman numerals to Arabic. So, panoorin niyo yung susunod na video kasi para makapag-practice kayo. Kasi para mas gumaling kayo, kailangan talaga i-practice to. Hindi sapat na manunood ka lang, kailangan mag-practice ka. So, yung panoorin niyo yun para makapag-practice kayo sa conversion.